Mr. Leader. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. The Mr. Executive Speaker, Secretary motion made to statements about me suspended. multiple times today, and I would like to respond. Session resumed. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective I move privilege. to suspend session to until tomorrow at 3 o'clock in the Mr. afternoon. Speaker, I rise on a Session point is of personal and suspended collective tomorrow privilege. at 3 p.m. Ayun grabe po yung nangyari po doon mga kababayan kung napanood po ninyo. Oo, gusto pang mag-deliver sana ng privilege speech si Congressman Leandro Liviste pero sinuspindi kaagad ang sesyon mga kababayan. At nung nag-resume ang sesyon, agad na pong talagang sinuspindi na at magre-resume na kinabukasan. Ibig sabihin po, sa nakita natin, hindi na po pinayagang magsalita, mag-privilege speech si Congressman Leandro Liviste, mga kababayan, sapagkat ang kanyang plano po ay sasagutin po sana niya yung mga ibinato sa kanya ng Executive Secretary na si Sir Ralph Recto, mga kababayan, pero hindi na po natuloy dahil sa sinuspindi na po ang sesyon. Kung napansin ninyo, mga kababayan, ay napakatindi. Masasabi natin ito'y hindi ko alam kung papaano nyo tawag dito susukatin o papaano nyo bibigyan ng judgment ito. Pero sa akin personal kong opinion, para namang napakabastos. Napakabastos po yung naging tugon, naging aktwasyon, at naging pakikitungo nitong House Speaker kay Congressman Leandro Liviste, mga kababayan. Opo, kasi po, kung talagang hindi po sana bastos po ito, di sana kinausap niya na pwede po ba Congressman Leandro Liviste ng Batangas, pwede po ba na bukas na lang na i-deliver po ninyo yung inyong privilege speech? Ganun po sana ang sinabi. Pero bigla na lang, basta-basta na lang pong pinutol, pinatay. Kumbaga, wala na pong ipinagkaiba ito sa pinatayan ng mic. Parang ganun po ito Nagsasalita pa yung tao, lantaran po ito harap-harapan pong pambabastos po ito, mga kababayan. Kaya, wala namang magagawa si Congressman Leandro Liviste, kundi, ano na lang, dinedma na lang niya yung ganong mga pangyayari. Pero alam natin na si Congressman Leandro Liviste, mga kababayan, ano po ito? Bilib ako sa tapang nito. Opo, bilib ako sa tapang nito. Sobrang napakatapang nito at kahit sino, kapag mali ka, babanatan ka talaga niya. Oo. Sipin mo, Executive Secretary yan. Hindi niya kinatatakutan kahit sino pa. Kahit sino ba, basta't na may nakita siyang mali, i-expose ka niya. Madami po kasi siyang inilabas nitong mga nakaraang araw, kahapon. Yung mga picture nila ni Executive Secretary Ralph Recto na siya di umano ay kinukumbinsi sa mga hindi natin alam kung ano yung mga bagay na yon, pero mga kababayan, dahil doon sa mga litratong yon, dahil doon sa mga larawan na yon, tinawag ni Executive Secretary Ralph Recto na crazy. Sabi nga niya nag-comment pa siya Ang taong ito ay nababaliw na. Parang gano'n ang sinasabi niya, mga kababayan Oo. Tinagot naman po ni Congressman Liviste yung sinabi niya. Sabi naman ni Congressman Liviste,
Hindi po ba Executive Secretary Ralph Recto, itong larawan na ito, picture natin, hindi po AI ito, ano po? Sabi niya ganun lang sinabi niya. Talagang palaban po itong si Congressman Leandro Libiste. Hindi man yun ang exact na sagot niya, pero parang ganun. Yung sinabi niya doon sa sagot niya na tinawag siyang baliw ni Secretary Ralph Recto, mga kababayan. Ano po ang punto natin dito, mga kababayan? Kapag ikaw ay meron kang tinatago, meron kang sikreto na mga ginawa mo, darating ang araw talaga. Katulad nito, nahahayag. Nahahayag po itong mga pagkukutsabahan ni Executive Secretary Ralph Recto at saka nitong si Garjola. Yun nga po ang ini-expose ni Congressman Libiste, mga kababayan. At yun din sana ang magiging laman ng kanyang privilege speech na hindi nila pinayagan na umere, mga kababayan. Ayun siguro, kaya nila sinuspindi kaagad ang sesyon at sinabing bukas na lang dahil dito sa isisiwalat ni Congressman Leandro Libiste. Opo, marami po kasing pasabog po ito si Congressman Libiste tungkol sa kanila ni Garjola at saka ni Ralph Recto. Kaya siguro pinutol ang sesyon kaagad-agad, mga kababayan. Forthwith, ha? Ganong katindi ang kanilang paghahangad na huwag maere, huwag mapanood ng ating mga kababayan ang anumang sasabihin ni Congressman Leandro Libiste. Pero ang mga kababayan natin, alam nyo, mga Pilipino ngayon, matatalino na po sila. Oo, matatalino na po sila. Nakikita po kasi nila napapanood naman nila yung nangyayari. O katulad niyan, yung pagkakakulong kay Jason sa inaresto gabi. Isipin mo, naghain ng warrant of arrest gabi. Meron bang ganon na maghain ng hindi ko po hindi ko po sinasabing pinapanigan o kinakampihan ko si Jason Sarito, mga kababayan. Pero meron pong tinatawag na due process Meron po kasing proseso yan. Parang dito po, kung napanood nyo yung mga balita, humingi na nga po ng pasensya po Dahil dun sa medyo may tawag dito, medyo may palpak at medyo mayroong hindi magandang nangyari kasi dito sa pag-aresto kay Jason sa, mga kababayan. Pero hindi naman po yun ang pinag-uusapan. Ba't ba tayo napunta kay Jason sa? Ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, is between the Executive Secretary Ralph Recto, Garjola at saka ditong si Congressman Leandro Libiste. Mga kababayan, aabangan pa natin ang mga susunod na kabanata. Medyo painit ng painit ang panahon ngayon at painit na painit din ang personalan na ito labanan dito sa mga nasa Kongreso at nasa Executive Department, mga kababayan, at sana maayos po nila itong mga ito. Magkaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan, sana maghari ang katarungan, katwiran, at mapanagot ang dapat na mapanagot sa mga naging anomalya, lalong-lalo na dyan sa flood control. Oo. Yan naman po ang hinahanap ng ating mga kababayan. Beno, ito lang muna ang maibabahagi namin sa inyo, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Anumang oras po ninyo mapanood ang bidyong ito. At lagi namin sinasabi, nasaan man po kayo, anuman ang inyong ginagawa, lalong-lalo na po dyan sa ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW, lagi po kayong mag-iingat.